Tsatsagayin na tsatsagayin yan. Okay? Alam niyo yan. Plus, you of all people should know this. Pumasok kayo sa isang karera na walang shortcut. Wala. Okay. So, alam niyo na. Tsaga-tsaga. Pero syempre may mga shortcuts naman tayo minsan, may mga techniques. Yan. Question number 11. Okay na tayo, class? Screenshot nyo na. Question number 11. Okay. Last, you see, this is what we call a complex fraction. Alright? Bakit siya, sir, complex? Kasi nga, you have a fraction within a fraction. May mga fractions ka within a fraction. Complex fraction. And you know what, last, the best way to simplify a complex fraction is to multiply the main numerator and the main denominator by two expressions that are identical. Okay, so itong dalawang to dapat identical. Yes. Magkamukha. So that in effect, para ka lang nag-multiply by 1. That's the idea. Kasi class din naman tayo siga. Para biglang baguhin na lang ang value ng expression. Di ba? Okay, so, yeah. Okay. Kasi, paano yun? Saan namin nahanapin yun? Well, the idea is, class, di ba, you're trying to simplify the complex fraction. O, edi dapat, itong pang-multiply natin, dapat divisible sa lahat ng denominators na nandun. And, of course, mas masaya kung siya yung smallest expression, divisible by all the denominators. Ang dami kong daldal. Anong tawag doon? Ano yung 3-letter summary sa lahat ng pinagsasabi ko? Puro consonants. Yeah, LCD lang yun. Because the LCD is divisible by all the denominators, di ba? LCD. Okay. Plus, dalawang denominator ang kailangan nating pasayahin. Si x plus 4 at saka si x squared minus 16. Alright? Kausapin natin sila. X plus 4. Kailangan namin himayin ang pagkatao mo. Paano ka namin mapapasaya? Sabi ni x plus 4. Wala na kayo mahimay sa akin. Ito na ako. What you see is what you get. Yes, madrama. Ibig sabihin, class, hindi na siya factorable. Hindi natin siya kayang himayin. So, yan na talaga ang pagkatao niya. Totoo ang sinasabi niya. Kausapin na lang natin si x squared minus 16. Ikaw, x squared minus 16. Saan ka ba talaga galing? Ano ba talaga pinagmulan mo? Class, perfect square ba ang x squared? Yes. Perfect square ba ang 16? Yes. Ito ba ay subtraction? Yes. Oh, the difference of two squares. Very good. Very good sa mga nakadetect. Difference of two squares. That's yan. That's. Check, teka. Di ba may clue tayo, sir? Kung saan nanggaling yan? They are almost the same. They are almost the same. That's. Kaso pabaliktad. Kasi hindi natin minumultiply. Pina-factor natin. Ano square root ng x squared? X. Ano square root ng 16? 4. In the spirit of they are almost the same, ano dapat ang signs sa pagitan nitong dalawang to? Anong signs dyan? Pwedeng minus plus, pwedeng plus minus, ang importante magkaiba. Kasi nga dapat they are almost the same. Class na gets po, so far. At this point, meron na po bang may tanong? O bago tayo makalayo? Naintindihan pa? Okay. Class, may napansin kayo sa pagkatao ni x squared minus 16? Nakikita niyo ba si x plus 4? Aha. Well, hindi natin kakansilin ito. Hindi naman tayo nagdi-divide. Relax lang. Relax. Relax. Okay. Hinahinay lang. Ang na-discover lang natin, yung palang isang denominator ay naka x squared minus 16. Aha. Plus, may tanong ako. Pag inad ko ang 1/4 at saka 1/8, anong LCD? Anong LCD? Pag nasagot nyo to, madali nyo maintindihan yung gagawin ko dito. Ay, very good. 8. Plus, tanong lang ha, palagi bang ganon? Na kung sino yung mas malaki sa kanilang dalawa, matik yun ang LCD. Pag inad ko ba ang 1/3 at 1/4, ang LCD 4, dahil mas malaki yung 4 sa 3. Is that the pattern? No.
In fact, 1/3 plus 1/4 ano LCD? Alam na alam nyo na 12. Eh, bakit sa 1/4 at 1/8 gumana? Yung dinampot lang natin si 8, siya na. Alam niyo kung bakit? Kasi po class 8 ay 4 times 2. Meaning, kung divisible ka sa 8, divisible ka na rin sa 4. Kumbaga, ang sabi ni 8 kay 4, 4. Ako na LCD ha. Total, nasa akin ka naman eh. Nasa loob kita eh. Sagot na kita. Pag divisible sa akin, divisible na sa'yo. Matik. I hope na-gets nyo class yung gusto kong puntuhin. Sino LCD? Taas, baba. Tapos ang ibig sabihin ng tanong ko, sa kanilang dalawa, sino si 8? Sino si 8 na pwedeng magsabing, ako na, nasa akin ka naman eh. Ako na LCD. Nasa loob kita eh. Very good. Okay? Ganun lang po yun. Nakita nyo, nag-a-analogy ka dun sa panahong wala pang mga variables. Parehas yung idea eh. Akala lang natin magkaiba eh. Kaya tayo minsan nahihilo. But if you can try to make an analogy, kasi ito minsan ginagawa ko sa exam to pag medyo nahihilo ako ah. Okay? Kesa wala akong gawin, kesa tumunga nga ako sa tanong. 1 point yan eh. Di ba? Okay. Screenshot. In other words, the LCD is x squared minus 16. Oh. Kasi palagay nyo, bakit pas pinili kong gamitin yung durog na version ni x squared minus 16, which is x plus 4 times x minus 4. Tas si x squared minus 16 yan. May concern ka po ba, ma'am, na nag-send sa akin ng dot? Pili ko napindot lang to. Nag-chat si ma'am sa akin ng decimal point. Na-curious lang ako. Ano kaya ibig sabihin? Sige, napindot lang ako eh. Akala ko parang may warning. Parang wina-warning ano kanina. Sige, tuloy mo yan. Sige. Yari ka sa akin sa labas. Joke lang man, joke lang. Na-amuse ko lang yung sarili ko dahil naantok ako eh. Alright, let's do this. Kasi, sinagot niyo ba yung tanong ko? Bakit? Yes, x squared minus 16 ang LCD. Eh, bakit mas pinili kong gamitin yung factored version niya? Plus, so that, okay? Tama naman yung mga sinasagot nyo. Okay? Pero I'm looking for a word na nagsisimula sa letter C. So that, yan. So that when you distribute that, you will know what to cancel right away, di ba? Wala nang hulaan. Anyway, if you multiply that by 1, alam niyo naman kasi when you multiply something by 1, return to sender lang yan. O di, something times 1. O di, x squared minus 16 na lang. Total, ibabalik mo naman sa akin. Di ba? Okay? Next. If you multiply this by this, last, sino magiging katabi ni 3 after we cancel whatever can be canceled? O, di ba kitang-kita maka-cancel yung x plus 4? O di, ang may iwan x minus 4. Last, nagets niyo po yung essence ng ginawa natin. Nakita niyo yung taas sumimple. Nawala na yung pagiging fractions sa mga fractions doon. Yun ang idea. We're trying to simplify it, right? Okay. Next. Pag ito minultiply ko sa 1, ano mangyayari? O di x squared minus 16. Right? Okay. Finally, if I multiply this by this, sino magiging katabi ni 5 class? After we cancel whatever can be canceled. O, di wala na. Plus, si x squared minus 16 at ito ay iisa. So it will be canceled totally, leaving us with just that 5, right? Right. Plus, saan mas magulo? Dun sa partial result natin, saan mas magulo? Sa taas o sa baba? Dun sa partial result natin, saan mas magulo? Sa taas o sa baba? Sa taas. Very good. Ano ibig sabihin ng mga tanong ko na yon?
Okay, kung mas magulo sa taas, edi wag ka dun magsimula. Doon tayo sa baba. Class, unahin na natin to. Doon tayo sa madali. Yes! Eh sir, parang dinidelay mo lang yung agony. Gagawin mo rin naman mamaya yon. Well, not if we get lucky. Not if we get lucky. Class, ito pa lang nakita ko, alam ko na yung sagot. Anong letter? Eh di letter B. Class. Kapag nag-strategize ka, you get luckier. Gets po ba ng lahat kung bakit letter B na yung sagot? Di ba sabi ko, lagi nyo dapat kinakausap ang best friend nyo? Hindi yung tatapusin nyo muna lahat bago kayo tumingin sa choices. Siya lang ang may x squared minus 11 sa ilalim, ba't pa natin papahirapan ng mga sarili natin? Do you understand, class? Nagets po. Okay. Hindi ko nagagawin yung taas, kayang-kaya nyo na yun. May kita nyo yung letter B ngayon. Any questions, class? Screenshot. Okay, clear ko na po ito. Question number 12. Thus, this is, by the way, another way of doing it. But I prefer that other one, so wala akong balak i-discuss to. Screenshot nyo na rin if you're curious. But, class mas mabilis yun. Promise. Okay? Question number 12. Eto na, problem solving. Okay. Tapos alam nyo, ang delikado minsan kung bakit rin tayo natatagalan. Sometimes, masyado tayong formal mag-isip. Okay? So, let me demonstrate how a formal thinker solve a problem. Okay? Mahilig kayo may game. Uy, perimeter of a rectangle. Buti na lang, kabisado ko yung formula. It's twice the length plus twice the width. Kasi nga, ang rectangle, may dalawang length, may dalawang width na magkasing haba, may dalawang length na magkasing haba. Perimeter is just the sum of all the sides. So if I add all of this, may dalawang L, may dalawang W. Eh, binigay yung perimeter. Papalit ko dun sa P. Eh, binigay yung width. Papalit ko dun sa W. So may equation na ako. Ang nawawala na lang yung L. So solve ko yung L. Lilipat ko lahat sa kabila. Okay. Although there's nothing wrong with that kind of reasoning, nakakapagod. And class, sa isang exam, na hindi lang naman isa ang test mo, class, hindi lang naman quantity ang exam nyo, huwag niyong kalimutan yun. Hindi pwedeng sa quantity, tinodo mo na, wala nang natira sa iba. Mga major nyo pa yun. Dapat class, kung kayang isolve na hindi masyado mapapagod ng mga utak natin, why not? Okay? Eh, di sir, anong sinasuggest mo? Eh, dito. Ay, ito. Class, akin kayo may gawin nating visual lang. Saka yung kumbaga parang essential lang. Class, dinrawing ko yung rectangle. Yung binigay na width, nilagay ko na. Even naman yun. Di syempre, magkasing haba yun, right? Tapos, kakausapin ko yung perimeter. Nawawala yung length, take note. Kakausapin ko sa perimeter, class. Perimeter, sa supposedly ang sum ng lahat ng sides, right? Okay? So, ang gagawin ko, as you can see, lumabas yung choices. Alam niyo na malamang gagawin ko dyan. Kausapin ko si perimeter. So, siya yung nag-add to cart, di ba? O, perimeter, ikaw pala nag-add to cart, ha? Anong binili mo sa departamento ng y squared? Sabi ni perimeter, kailangan ko ng 12y squared na manggagaling sa lahat ng sides. Sabi nung width na isa, uy, may 4 ako. Sabi nung kabilang width, ay magpatalo. Ako din, may 4. So far, class, ilang y squared na ang galing sa mga width? Sa mga width pa lang. Pag pinagsama natin ang ambag ng mga width, 8. Ilan ang kailangan ng perimeter? 12. Ilan pa kulang? Ilan pa kulang? 4. Saan manggagaling yung 4? Sa length. Eh, dalawa sila. Paghahatian nila ang responsibilidad. Tigalawa sila. Gets? Sino sa mga choices ang mali na? Sino sa mga choices ang mali na? A and B. Mali kayong dalawa. Eh sir, may dalawa pang natira. O, di ba sabi ko sa inyo, huwag kayo may inis pag may dalawa pang natira. Exploit their differences. Meaning, dahil pareha silang may plus 3, sino sa mga to ang hindi ko nakakausapin? Tinan ko nga, nagkakaintindihan pa tayo?
Dahil parehas silang may plus 3, sinong di ko kakausapin sa perimeter? Yung alam ko walang maambag sa usapan. E di si 18, di ba? Ba't ko kakausapin si 18? Alam ko naman kahinat ng 3. Gets plus? So, ang kakausapin ko, si negative 2y. Okay? Because it's all about the y. Alright? Kailangan ko ng negative 2y. Umorder na naman si perimeter. Kailangan daw niya ng total of negative 2y. Sabi ng isang width, I have a negative y. Sabi ng kabilang width, ako din, negative y. Pag pinagsama natin class yung ambag ng dalawang width, ano yun? Isang negative y at isa pang negative y. Negative 2y. Anong kailangan ng perimeter? Negative 2y. Do we need more? Do we need more? No more. So, C or D? C or D? Letter C. Yung walang y. Because we don't need any more y. Okay. Sir, possible po ba na add number yung perimeter? Kung decimal yung mga nasa lane. Diba? Halimbawa, 1.5 plus 1.5, 3. Okay? Alam ko yung sinasabi, teka lang. Tama ba? Nasagot ba yung tanong niyo, ma'am? Possible po ba na add number ang perimeter? Yeah. Kasi pwede namang ang inad mo, ano eh, mga decimal eh. Diba? Okay. Sige. Screenshot. Click ko na po ito. Welcome po. Question number 13. Okay. Ito rin yung class ha. Wala masyadong paliwanag yan. Nandun na lahat ng paliwanag ko eh. Question number 13. Uy, red tag question. Tapos, alam niyo na ibig sabihin nito. Maigi. Ala sir, may mga ganyan din na lumalao naman. Pero class ganito. Tinetesting lang kung paano tayo mag-isip eh. Kung madali tayong panghinaan ng loob eh. Sir, kasi dati magaling ako sa geometry. Kabisado ko yung mga formula. Kasi alam ko yan, sector yan eh. That's a sector. And I know the formula for that. Paano ko sasagutin yan? Hindi ko nakakabisado yung formula. Class, maniwala kayo sa akin. Kung alam nyo ang essence, hindi nyo kailangan ng formula. Let me explain. Okay. Class, basically, anong klaseng figure ang involved dito? Circle. And somehow, some parts of it is shaded, no? So, area. Ano ba area ng circle? Class, sana man lang yung mga basic di natin nalimutan. Kasi kung yung mga area ng mga basic shape nalimutan natin, medyo mahirap na talaga to. Okay? Pi r squared, right? Naalala pa po ba ng lahat ng area ng circle ay pi r squared? But, class, given our situation, do we need the entire circle or just a portion of it? Obvious naman, hindi niya kinuha yung buong bilog. Ang sinade niya, ito lang. Yun lang ang kailangan natin. Eh di portion lang, right? Masyadong formal pa. Naghahanap pa ng formula, nalimutan na nga. Sir, paano natin malalaman kung what part? Ilang degrees ba ang isang buong bilog? In the first place. Ilang degrees ang isang buong bilog? 360. Oh. Out of the 360 degrees na meron ng bilog, ilang degrees ang sinakop ng shaded region? Sir, hindi binigay. Marunong naman kayo mag-subtract, di ba? Hindi nga binigay, pero binigay yung 60. Which means, ano yung nasa kabila? 300. Nagets po ba yung class? Naintindihan po. Di ba ang 300 over 360 pag sinimplify, 5 over 6? Iwan ko na sa inyo yung class, ha? Madali na i-simplify yung cancelin nyo muna yung 0, etc. Okay? So, 5, 6 times pi times r squared. So, ba't dahil dalawa dyan? Isang r. That's r squared. Ba't nakalatag? Class, matuto kayo maglatag. Wala kayong calculator. Para pag may mga pwede makancel, makikita nyo agad. Okay?
Huwag yung square ng square. Eh. Ganun din, sisimplify nyo rin. May denominator. Oh. Kung walang denominator, okay na huwag nyo ilatag. Sa ibig mong sabihin, kung alam natin yung radius, nasagot na natin to. Yes. Problem is, hindi binigay yung radius. Okay. But is there something else in the given na hindi pa natin nagamit? Is there something else in the given na hindi pa natin nagamit? 18 pi. Which is supposed to be the circumference, right? And plus, what's the formula for circumference? What's the formula for circumference? 2 pi r. Or since twice the radius diameter, it can also be pi d, right? Oh. But class, palagay nyo, bakit mas gusto kong gamitin yung 2 pi r kesa pi d? Class, kailangan ko ng radius. Okay? You can argue, sure, pag nakuha mo naman yung diameter, i-divide mo na naman sa 2 eh. Radius na rin yan eh. Plus, bakit ko bibigyan ng pagkakataon ng sarili ko na maging careless kung pwede ko namang, you know, if I can help it. Plus, gets. Kung ginamit ko na yung may R na, para di na ako malito. Baka mamaya, makuha ko yung diameter, makalimutan ko i-divide sa 2, yun na magamit ko. Di nagkamali pa ako. Gets po ba, class? Tulungan ng mga sarili. Okay? Less chance for error, mas maganda. So how do I solve for R in this equation? Divide both sides by what? By 2 pi. Divide both sides by 2 pi. May iwan R, right? What's 18 pi divided by 2 pi? 9. Oh, the radius is 9. O, di ganun. Papasa mo lang doon, relay. Plus, nagets nyo naman na kapag yung 9 squared, ginawa mo pang 81, parang ang hirap pa i-simplify together with 6. Di ba? Latag-latag lang. So that you can do this. So, anong this? 9 and 6 are divisible by 3. So, 3, 2. Dati kasi may mga estudyante ako nakikita ginagawa ganito. Di ba yung 6 nagamit ng isang 9? Ba, hindi pa nakontento. Ipapagamit pa doon sa isang 9. Cancelin din yan. Kasi pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi, na-cancel na eh. Kawawa naman yung 6. Dinurog nyo palalo. That's okay ba? So what's 5 times 3? 15 times 9. That's 15 times 9. 135 pi over 2. Na hindi nyo may kita sa choices, right? Kasi nga, yung choices naka-mixed. Eh, how do you mix ba? I mean, how do you mix? How do you convert an improper fraction to mixed? Eh, di yung 135, i-divide nyo sa 2. 13 divided by 2, 6. Tapos, tumatawag na ba ang best friend nyo? At this point, tumawag na ba ang best friend nyo? Palagay nyo. Anong sabi ng best friend nyo? Nung nakita nyo yung 6, anong sabi ng best friend nyo? Uy, Beshi, tama na. Letter B na. Okay? Huwag mo na pahirapan sarili mo, Beshi. Although itutuloy ko to for the sake of this. Gets naman na lahat kung bakit, no? Isa lang naman yung nag-start sa 6 eh. Okay? So anyway, tuloy ko. 6 times 2, 12. 13 minus 12, 1. Babase 5. 15 divided by 2, 7. Okay? Ayun na, oh. Lumabas na nga, oh. 67 and 1 half. 67 and a half. Alright? Letter B. Screenshot. So class, ano, kinailangan nyo pa ba yung formula? Okay tayo dyan. Class. Okay po. Question number 14. Screenshot please. Ito rin po yan. Question number 14. Uy, red tag question na naman, oh. Okay. Maigi. Let's say, class, ito daw yung house. Okay? 8 meters north of the house would be the school. Ooh, north. Pa-north. Okay? Would be the school. Huwag nyo ko niloko, class, ha? Alam ko, manipis na yung buhok ko. Okay? Hindi lang halata. So, 8. Pa-north, eh, no? Pa-north. Alright. Plus, 6 meters east of the house, the office. Ooh. 6 meters east of the house, no? 6
office. Ang tanong, how far is the office from the school? Uy, all right, all right. How far is the office from the school? Connect natin to. Nice. Eh di ano to, right angle. Tama? Tapos alam naman natin na ang northern direction at eastern direction perpendicular. So, right angle. Eh di si right triangle yan. Tapos anong theorem ang sinusunod ng mga right triangles? Ito ang batas nila. Ito ang batas ng mga, yan, the Pythagorean theorem, which states that leg squared plus leg squared equals hypotenuse squared. Alright? Leg squared plus leg squared equals hypotenuse squared. Gets po? Eh, di ba class 6 at saka 8 ang legs? Ang hypotenuse yung nawawala. Yung x. Yan. Yung hypotenuse laging opposite ng right angle yun. Hypotenuse. 6 squared is 36. 8 squared is 64. That's x squared. 36 plus 64, 100. That's x squared. X is plus minus 10. Plus, gusto kong sanayin kayo na kapag ang equation quadratic, dalawa talaga yung sagot. Okay? Although class, kung nakalimutan nyo yung negative, hindi naman malas kasi positive lang naman talaga ang kailangan nyo dahil wala naman negative na side. So, letter B. Gusto ko lang class. Baka mamaya, algebra to, malimutan yung negative. Okay? Sa geometry, usually, wala tayong use for the negative. Screenshot. Okay tayo, class? Okay tayo sa number 14. Number 15. Ito rin po yun. Number 15. Plus here, we are trying to fit in smaller boxes inside the bigger box, right? So what is this a problem of? Surface area or volume? Surface area or volume? Volume. Okay, so i-divide natin yung volume ng malaking box sa volume ng maliit na box. Since we are talking about rectangular prisms, ang volume po niyan ay length times width times height. Alright? Sir, 87 point, kasi ang 87.5 sa rules of rounding off, magiging ano? Ang 87.5 sa rules of rounding off, magiging ano dapat? 88, right? Pero bakit ang sagot natin sa tanong na to 87? Well, context. Ano ba yung context ng tanong? Tapos ang ibig sabihin ng 87.5, hindi na nagkasya yung pang 88 na box. So, ba't natin i-round up? Di ba? Mamamali tayo doon pag sinabi natin 88 boxes ang kasya. Screenshot please. So, i-context nyo rin sa tanong. That's the point. Number 16. That's probably the easiest question in this group. Tinatanong lang po yung average earnings ni Mang Jose during that week. Eh, nagtatabaw lang naman siya class weekday. So, Monday to Friday. Add, divide. Add, divide. Letter B. I'm pretty sure nadalian naman kayo dyan. Okay? Screenshot. Question number 17. Sapat to. Tapos hindi lahat ng solution dapat formal. O may tanong ako. Si Javi, kaya niya kumain ng burger every 15 minutes. Ilang 15 minutes meron sa isang oras? 4. O di sa isang oras, naka-4 na burger na siya. Ilang oras ba yung contest? 20 hours. 20 times 4. 80. Letter B. Gets class? Okay? Hindi po kailangan laging formal ang solution, ha? Pwede rin kayo magganyan kung gusto niyo pang mag-ratio and proportion. Okay. Question number 18. Okay. Actually, ito class madali lang din sana, except that, aminin niyo, nakakatamad. Diba? Nakakatamad. Bakit nakakatamad? Daming sinasabi, sir. Daming usap-usap. Okay. Daming usap-usap. Okay, class. Tapos, class, di ba parang napaka-simple? Isa nakakatamad yung sobrang simple, no? Yes, ang yabang natin. Gusto ko yung mga ma-action. Okay. Tapos, ang trick dito, tutulungan kayo. No? Kailangan marunong kayong gumamit ng latag technique. Ano sabihin ng latag technique? Huwag kayong mag-solve ng patingi-tingi, talagang tatama rin kayo. Okay? Ang daming numbers na binabato, nakakasama, di ba? So, ang gagawin nyo ganito.
Simula lang kayo sa essence, okay? 200 kilometers ang isang round trip. I-divide ko sa 35. O, class, ito na naman, another use of division. Class, tama, di ba? Pag dinivide mo yung 200 sa 35, malalaman mo kung ilang 35 ang kasya sa 200. Tama? Yun ang essence ng class, di ba? Malalaman mo kung ilang 35. Sir, bakit natin gustong malaman kung ilang 35 meron sa 200? Eh kasi class, kada 35, 3 litro ng gas. So, ita times 3 ko yan. As you can see, class, wala pa akong sinusolve. Nilalatag ko pa lang. Okay? Nilalatag ko pa lang po. Okay po. So, pag nalaman ko na kung ilang 35 meron sa 200, ita times 3 ko, kasi ganun, kada 35, 3 liters of gas. Eh, bakit ita times 10 plus? Ay, paliwanag nga po sa akin, ba't kailangan ko i-times 10? Eh, kasi class, isang round trip lang yung pinag-uusapan natin kanina. Pang 10 round trip to. Okay? Class, wait lang ha. Bago tayo lumayo, may nagtanong ko anong sagot sa 17. Bago pa tayo makalayo. Okay? Sorry about that. Sorry about that. Ito po yung sagot sa 17. Magagawin ko rito. Ay na nga lang. Okay, sige. Delete ko na lang lahat. Ang lang din naman yung nasulat ko pa kanina. Okay, yan po yung sagot sa 17. Okay, ma'am. So, balik natin to. Mas masaya ba itong ginagawa ko? Hindi pala. Sulat ko na lang para mas mabilis pa. Okay. So, ay, nawala. 200 kilometers ang isang round trip. I-divide ko ng 35 para malaman ko kung ilang 35 ang meron sa 200 na yun. Tapos ita times 3 ko kasi nga kada 35 liters. Tapos ita times 10 ko kasi nga 10 round trips. We were talking about 1 round trip pa lang. Okay? Ngayon, dahil alam ko na kung ilang liters of gas ang kakailanganin ko for 10 round trips, i-multiply ko na lang ng presyo ng isang litro ng gas. Dito na nga kayo tuluyang naburyong. Ang pangit pa ng number na yan, di ba? Plus naman kasi, di naman kailangan laging bunuin yung mga numbers na yan. Meron naman tayong approximation or rounding off. So class, ano ipapalit ko sa 48.60 para naman mas maganda-ganda naman yung tsura? Eh, o kayang kausapin yung 48.60 na yan. Pwede naman ako mag-approximate eh. Class, ano ipapalit ko sa 48.60? Okay. Class, sa totoo lang, nung nag-aaral tayo nung dating-dati pa, ang sasabihin sa atin yan, palitan niya ng 50. Kasi class, ang pinapalit natin, yung magandang multiple of 10. Kasi usually, madaling ma-divide, madaling ma-simplify, right? Pero di ba class, iba ang pangarap ko para sa inyo? Di ba class, dapat matala sa mga mata natin? Merong nakakuha ng gusto kong puntuhin eh. Ma'am na nasagot ng 49. Palagay mo, bakit po 49 ang mas magandang gamitin? Hindi 50. Class, please don't get me wrong ha. 50 in general is the best replacement for 48.6. Except that, I noticed something. Okay? Kumbaga class, case-to-case basis. Sa isip ko, sorry, 50. Ikaw naman talaga dapat ang sikat. Pero parang mas masaya si 49. Bakit? Dahil kay 35. Plus, sa totoo lang, kung hindi 35 to, hindi ko gagamitin ng 49. Kung hindi divisible sa 7, itong number na nasa ilalim, hindi ko gagamitin ng 49. Naintindihan po ba, class? Nagkataon eh. Sinwerte eh. Pero kailangan kas mapansin nyo. Palinaw? Okay. So, dun tayo kay 49. Because 49 and 35 are both divisible by 7. Gets po. Okay? Now, 200 divided by 5 is 40. O, di ba? Naubos yung denominator. Now, all that's left for us to do is to multiply yung mga numbers na naiwan sa numerator. 40 times 3, 120. 120 times 10, 1,200. 1,200 times 7, that would be 8,400. At sa choices, sino pinakamalapit dyan?
letter T. Screenshot. Tas na-gets po yun. Again, one last. Ma'am, saan ka medyo na ano? Saan ka medyo na nadapa? Some parts. Nung dinivide ko yung 49 tsaka 35 sa 7, okay lang yun, ma'am? Sa nag-divisible. Yung 200, di ba? Pag dinivide mo sa 5, nakita mo kino-color code ko para mas madali nyo makita. Parehas pink ko. So, yung 35, yung 200, dinivide ko sa 5. Di ba? Parehas pink ko. Di ba? Nakita nyo yun ang silbi ng color coding. Para mas madali. Okay. Okay lang yan, ma'am. Minsan talaga. May kanya-kanya tayong moments. Eh. Okay. Nagaganyan din ako. Okay. Screenshot. We good? We good? Alright. Rock and roll. Ito rin po yan. Question number 19. Isa pa to. May pagka-straightforward din. Basta class, may 300k si Lucila sa bangko. Every month, maglalagay siya ng 10k. Every 4 months, magtatanggal siya 50k. Gagawin niya to sa loob ng 2 taon. So, look. Bakit yung 10k na ihuhulog niya kada buwan may times 24? Well, in 2 years time, 24 months yun. So, 24 times niya ang gagawin niya. Sir, bakit yung tatanggalin niya 50k? Sabi magtatanggal siya every 4 months. Bakit times 6? Plus, every 4 months. 2 years. Ang 2 years may 24 months. Divide mo ng 4 kasi every 4 months. So, di 6. 6 times siya magtatanggal ng 50k. At pag minultiply na natin yan, kitang-kita, magka-cancel ang 300k at negative 300k. Resulta, 240k. Letter A. Screenshot. Alright? Question number 20. Uy, dalawang good news dito, class. Unang good news, red tag question. Aha. Pangalawang good news, may shortcut tayo dito. Remember? Plus, yung gumamit po ng shortcut natin dito, product over sum, pakilagay nga sa chat box, me. Come on. Maging masaya naman ako. Yan. Nagamit natin yung product over sum. Right? Mag-isa si Mickey, 3 hours. Mag-isa si Minnie, 1 hour. Product over sum. 3 over 4. Letter A, rock and roll. Although wala rin naman sense yung mga ibang choices kung tutuusin. Pero, hindi tayo laging siswerte ng ganun. Okay, screenshot. Ang saya pala sir, pag ganyan lang yung mga tanong ha. Nice ha. Class o red tag question. Ibig sabihin talaga may mga ganyan lumalabas. Diba? 1 point. Question number 21. Uy, red tag question na naman oh. Plus, aminin nyo, nadalian kayo dito, di ba? Kukuha ka lang ng tigi-tigisan yan. 5 choices, 4 choices. Hindi na screenshot yung 20. Ito. Okay na po. We good, we good? Alright. 21. Okay, gaya ng sinabi ko class, this should be easy. Just multiply the options that you have. 5 times 4 times 3, letter T. Ay, ganun lang yan, di ba? Parang fundamental counting principle lang. Multiply mo lang yung options mo sa bawat yugto ng sandali. Question number 22. Uy, red tag na naman. May party daw. 100 attendees. 40 doon men. 30 nakaitim. Merong 15 na men in black. Okay. Kumuha ka ng isa. Ikaw, randomly. No? Ano daw yung probability na yung nakuha mo, babaeng hindi nakaitim? Okay, probability, gusto over lahat lang yon. Okay, ibig sabihin ng class, okay, tandaan nyo, sorry about that. The probability of an event is gusto over lahat. Yan ang pinakasimpleng ano yan. Meaning class, itong lahat, ang ibig sabihin yan, all possible outcomes. All possible outcomes.
Ang ibig sabihin ng gusto, out of all possible outcomes, which one are desired? So, desired outcomes. Obviously, yung desired outcomes, mas maliit sa all possible outcomes. Kasi hindi lahat ng outcomes masaya ka, right? So, it's a fraction that describes the likelihood of an event. Okay? Kasi pag pumili ka ng tao sa party na to, ilan lahat yung possible outcomes? Pag nagtawag ka ng isa, ilan lahat yung possible outcomes ng ginawa mo na yun? Class? Are you still there? O iniwanan nyo na ako sa ere? Sige kayo, kakanta ako. Iniwan nyo ako sa ere. Class, 100 yung tao. Pag nagtawag ka ng isa, there are 100 possibilities, right? Yun yung nasa ilalim. Pero hindi lahat yun ikakatuwa nyo kasi nga, gusto mo babaeng hindi nakaitim. Yun ang tinatarget natin. No? Screenshot. You see, class, the best way to attack this problem is with the use of a Venn diagram. Oh, remember Venn diagram? Hey, how have you been? Oh, men, naka-block. So, alam niyo naman, class, sa Venn diagram, yung rectangle, it represents what? Sino nakakaalam? Tinanong ko nga. Starts with letter U. What does the rectangle represent? Starts with letter U. The universal set. So, all 100 attendees should be inside that rectangle. But of course, there are subsets, right? So, there are the men, there are the people wearing black. Tapos, tama ba yung ginawa ko? Na yung teritoryo ng mga men at saka teritoryo ng mga nakaitim nag-overlap? Tama ba yun? Tama ba itong ginawa ko na to? Na pinag-overlap ko sila? Yes. Because according to the problem, there are men in black. Okay. Question. According to the problem, there are 40 men, right? So, would it be right if I do this? There you go. The 40 men. They're inside the territory of the men. Mali. Kasi class, when we overlap the men with the people wearing black, nahati ang region ng mga men into two region. Etong region na to, at saka itong region na to. And for all we know, nakaspread yun. In fact, class, dapat may 15 dito. Why? Bakit may 15 dapat sa region na yan? Because 15 of the men are wearing black. And so, ano yung susulat ko sa region na to? Para magkatotoo rin yung sinabi niya that there are 40 men. Ano yung susulat ko dyan? Di 25 para 25 plus 15, 40 men. Men din naman to mga to eh. Nakataon na nakaitim sila. Kaya nasama sila sa grupo na yan. Anong susulat ko dito para magkatotoo yung sinabi ng tanong na that there are 30 people wearing black? Ayun. 15. Para 15 plus 15, yeah, 30. Alright. May problema lang ako, class. 25 plus 15 is 40. Plus 15 is 55. Aha. 55. Akala ko ba 100 ang dumating sa party? Nasaan yung 45? Ito sila. The only region na wala pang laman. Palagay nyo sino yan? Sino yung mga yan? Given na nasa labas sila ng teritoryo ng mga men, nasa labas sila ng teritoryo ng mga naka-black. Yung pinaka-specific na pwede nyong isagot sa akin. Sir, simple lang. Sila yung mga babae hindi nakaitim. Di ba yun ang tinatarget natin? Kaya mag-iingat kayo, okay? Parang bigla naging okay. So, ang tinatarget niya, mga babae hindi nakaitim. So, 45 out of 100 is 9/20. Did you get that? Catch? Screenshot. Question number 23. Clear ko na po ito I hope gets po ng lahat. Probability, gusto overlap. Uy. Okay. Mamaya ka tuturuan kayo ng mga percent technique. Okay? Percent technique. Plus, eto kasi direct translation lang to. Plus, tanong lang ako Example lang to Tama po ba na ang 7% pag ginawa natin fraction 7/100? Tama yan, di ba? Percent means per 100.
So 7% means 7 out of 100. Oh, okay, okay. So, paano naman ang what percent? Bakit ko tinawag na what percent? Hindi ko alam kung ano yung number. Di what percent? Di ano yan? X over 100. Agree? Agree po na ang what percent ay what over 100? Yeah? So, let's translate. What percent? Oh, what percent? X over 100. What percent? Of 750, what operation does that imply? Multiply of 750. So, times 750. Ito. Is, linking verb. O, diba? Alam ko yung linking verb. Kala nyo, ha? Plus, ang linking verb, anong translation yan sa math? Sa mathematical expressions? Siya si equal sign. O, diba? Sa linking verb, tulad na is. O, ano pa? Is. Okay? Wala nang alam na ibang linking verb. Meron, kala nyo, ha? Was. Will be. Kala nyo, hindi ko alam mga linking verb. Ha? Is what? 5%. Oh, 5%. 5%. 5% of 2,500. Diba? Multiply na naman of 2,500. Plus, wala yung mga KJ. Walang plus, walang minus. Usually, pag wala yung mga KJ, masaya eh. Bakit? Plus, do unto the left side what you want to do to the right side. So, sasabihin ko, 100, saka 100, okay, umalis na kayo dyan. Walang kaso. Parehas ko naman kayo tinanggal. Do unto the left side what you want to do to the right side. So, class, if I'm solving for x, tapos kung nalito kayo doon, i-multiply nyo lang both sides by 100, maintindihan nyo kung bakit pwede nyo tanggalin yung 100 na yun. So, sa kanan, may naiwan na 5 times 2, 5. Yung 750 na yun, ilalagay ko dito. Anong tawag doon, class? Cross multiply. Or if you want, divide both sides by 750. Alam nyo doon mapupunta yun. Okay, simplify na. Subukan nga natin simplify to, class, para makita yung mga technique. Cancel the zeros. Uy. Okay? And then you ask yourself, class, ilang 25 meron sa 75? Matanong ko lang, ilang 25 meron sa 75? Sure, di tatlo. Ilang 25 meron sa 250? Pag di nyo pa nahalata, ewan ko na lang. Ilang 25 meron sa 250? Di 10, di ba mas? Tinanggal mo lang yung zero. Okay? So, you have 50 over 3. 5 times 10 over 3. Kapag ang 50 dinivide mo sa 3, 5 divided by 3 is 1. Tumawag na ba yung best friend nyo? Anong sabi niya? Anong sabi ng best friend nyo? Nung lumitaw tong 1 na to? Di letter B. Nakakalata ako tuwing tatawag ang best friend, letter B yung sinasabi. Napansin nyo? Kataon lang yun okay? Last gets po. Tutuloy ko. 1 times C3. 5 minus C2. 20 divided by 3, 6. Hala sir, mali. Mali. Decimal. 6. Alam niyo magtutuloy-tuloy na yan, class. Ad infinitum. 6 bar. 16.6 bar. So, is 17 good enough? Class, best answer. Wala namang iba. The best answer is 17%. Screenshot. Okay. Question number 24. Tapos bago tayo mag-24, may natuturo sa inyong technique, ha? Tapos, what is 44% of 25? Sample lang to. Dapat alam nyo agad na 11 yan plus. So, paano mo nasagutan na mabilis? Ginawa ko na kagabi. Hindi, joke. Tapos may shortcut. Plus, sikat ba ang 44 as a percent? Sikat ba yan? Isa ba yan sa mga sikat? Hindi. Tanong, ang 25% sikat? Plus, pag hindi nyo kilala si 25%, ha? Sikat ba yan, plus? Madali ba yung gawing fraction? Isang tingin lang? Ano yan sa fraction, plus? Pag sinabi mong 25%, ano sa fraction? 1/4. Sikat yan eh. Yan yung mga madalas gamitin sa sale. Kasama niya si 50%, si 75%. Okay? So, class, ito legit to Shortcut to Dahil si 25 ang sikat, ibigay mo na lang sa kanya to. Point is,
Getting 44% of 25 is the same as getting 25% of 44. Parehas lang yun. O, di ba class ang 25%, 1/4? Ano 1/4 ng 44? Di 11. Plus kung na-gets nyo yun, itong next kong itatanong, masasagot nyo na sobrang bilis. Madali, bago man lang tayo mag-iwahiwalay, matuwa kayo sa mga sarili nyo, di ba? Okay? Class, when's the last time you challenge yourself? So, ready sa chat box. Mas matagal pa yung pagsulat ko ng tanong, promise, pasasagot ko ng sobrang bilis. Seryoso. Ready na? What's 18% of 50? Go! O, di ba? Panis sa inyo? Panis! Eh, di sir, 9. O, di ba nice? Tama kayo doon. Very good kayo sa 9. Alright? Kasi nga, class, 18% of 50, parehas lang yan ng 50% of 18. And what's 50%? Ah. Okay. Ito naman, class. Paano nagko-convert sa percent naman? Okay. Tapos mga example na to, nagsisingit ako ng mga techniques sa percent. No? Sorry about that. Sorry about that. Okay. Tapos, ilang percent ang 17 over 100? Ilang percent? Paano yan gagawin percent? Sir, mapagbiro ka ba, sir? 17% lang yan. Yes, that's my point. Kapag ang ilalim 100, ang dali. Because that's the very essence of percent. So all you have to do, kapag ang ilalim 100, kopyahin nyo na lang yung taas, lagyan nyo ng percent. Tandaan nyo yung sinabi ko na yun, ha? Okay. Para itong next mong itatanong, masagutan nyo ng sobrang bilis. Ilang percent to? Go! Sir, ang daya mo naman eh. Yung sa'yo, ang ilalim 100. Yung sa amin, hindi 100. Pinahirapan mo kami. Daya mo. That's 28% to. Paano naman namin, sir, marirealize yan? Oo nga, class. Yung binigay kong denominator, hindi 100. Pero may tanong ako sa inyo. Ang 25 ba madaling gawing 100 via multiplication? Ang 25 ba madaling gawing 100 via multiplication? Saan nyo i-multiply ang 25 para maging 100? Sa 4. O, edi i-multiply mo rin yung taas sa 4. 7 times 4, 28. Tas gets po ba yon? Meaning, parang ginawa nyo siyang over 100 by multiplying 25 by 4. Para quits, gawin mo rin sa 7 times 4. O di 28 over 100, 28%. Gets? Sige nga kung talaga na-gets nyo, class. Ilang percent? 11 over 20. Go! Uy, very good. Ang galing, ang galing. 55%. Very nice. Di ba, class? Okay. Actually, class, armed with that idea, madali rin kayo makapag-approximate. Yung tipong tinanong kayo ng ganito, okay, ilang percent ito? 5 over 33, ilang percent? Hindi nyo man makuha yung exact value, class. Pwede nyo i-approximate na sobrang bilis. Who can tell me the fastest approximation to this? Ilang percent? Very good. Sir, that is more or less 15%. We're pretty sure malapit yan sa 15%. Why? Hindi man natin kayang gawing 100 yung ilalim, kaya nating ilapit. Kasi ang 33, pag minultiply natin sa 3, 99 na yon. That's almost 100. That's good enough. So, times 2 nyo na lang din to. Okay na yun. Okay ba tayo, class? Are we good? Screenshot. Okay? Question number 24. Ito rin yung 23 pala kanina. Okay. Question number 24. Ito, class, madali lang to. Natin pahirapan sarili natin. Class, we're almost done na. Mag-extend lang tayo ng konting-konti. Okay lang po ba sa inyo? Konting-konti lang. I hope okay lang po sa inyo. Okay? I don't know, mga 5 minutes or 10. Plus, gawin nyo na lang ito na 4%. Mas madali, di ba? So, anong 4% ng 7,000? 280. Yeah? Ano pinakamalapit? Letter B. Di ba? Natin pahirapan sarili natin. Screenshot. 4%. Parang 4 over 100 times 700.
Plus, minsan mas gusto ko yung fraction kesa decimal sa totoo lang. Okay, screenshot na po. Ito yung hardcore. Oh. Ginamit talaga yung 3.75%. It's up to you. Alright. Pag nakita nyo naman yung choices, magkakalayo class. Approximation is the key. Screenshot. Question number 25. Okay. Sir, tinatanong dito ilang percent nung lahat nung nag-attend yung PAP. So, ibig mo sabihin, i-add natin lahat? Yes. Wala kayong choice. Tapos i-add nyo yung PAP? Yes. Tapos i-compare nyo ganun. Okay? Relax lang. Plus, una sa lahat, hindi nyo kailangan gamitin yung numbers as is. You can approximate. Okay? Yung ano class, yung maganda sa mata. Okay? Ililipat ko na class ha. Tignan nyo yung ginawa ko dun sa mga numbers. O, pwede naman ganyan. Nearest hundreds. Talagang may mga items sa exam, tsatsagain nyo class. So, pag in-add nyo lahat ng PAP, you have to add all of the PAP. But then you have to add everything. Just be organized. Total, in-add nyo na yung mga PAP, mag-per row ka na lang. Tapos lahat ng resulta ng mga row, i-add mo, di makukuha mo rin yung total. So, hindi ko na ipapakita paano in-add ha. So, more or less ganito. Kasi paano na yung malalaman ko ilang percent? Tapos makinig kayo. This is probably the most important technique I'm going to teach you today. Listen. So, you came up with 7,000 over 31,000. Let's cancel the 3 zeros, right? Leaving us with 7 over 31. This class, I call this the 10% technique. Makinig kayo maigi. Class, anong 10% nung nasa ilalim? Yung 31, anong 10%? Class, kaya ako napiling gamitin ng 10% kasi madaling kumuha ng 10%. It's a no-brainer. Just move the decimal point once to the left, you'll get 10% of anything. So what's 10% of 31? Just move the decimal point once to the left. 3.1. Oh, so ano ngayon gagawin mo dyan sa 3.1? Well, you have to understand first that 3.1 out of 31 is exactly 10%. Nagets po ba niyan? That 3.1 out of 31 is exactly 10%. So, yung gagawin ko class, yung 3.1, gagamitin kong ruler, pangtansya sa numerator. Ilang 3.1 ang kasya sa 7? Ilang 3.1 ang kasya sa 7? Tas more or less, yung saktong kakasya sa loob, dalawa. E di ba class, kada isa nun 10%? Kada isang 3.1 na magkakasya sa loob ng 7, 10%. Dahil dalawa ang kasya, alam kong more or less 20% to. And if you look at the choices, ang choices class, I think 13%, 23%, 33%. So di ang pinakamalapit, letter B, which is 23%. Gets? Nagets po ba yung 10% technique? Screenshot. Okay. Question number 26. Class, ano daw yung percent decrease? Class, percent decrease is not about the decrease per se. Pwede isa pang example ng 10% rule. O, sige ma'am. Tapusin ko muna lahat. Promise, bibigyan natin isa pa example. Okay? Tapusin ko muna lahat, ha? Okay. Sige. Percent decrease. Okay, welcome ma'am. Percent decrease is, alamin nyo class kung ilan yung nabawas. I-divide nyo kung ilan dati times 100. Okay? Ilan yung nabawas? I-divide nyo kung ilan dati times 100. Yan ang percent decrease. Okay? Pa-screenshot ako lang. Ang good news sa tanong na to, ang pinag-uusapan lang naman ay jazz. So, kunin lang natin yung jazz. And then, nag-approximate na rin tayo. Diba? Ang tinatanong lang naman, parang aling percent decrease sa mas maliit. Eh. Tapos, from 2000 to 2001, yung dating 5.8 naging 3.5. Meaning, subtraction lang to, ang nabawas, 2.3. Pero saan galing? Sa 5.8. Yung sinasabi ko. Ilan yung nabawas divided by ilan dati. Now, from 2001 to 2002, dating 3.5 naging 1.2. Again, subtraction, ilang na nabawas? 2.3. Ilan ba dati? 3.5. Times 100. So, may kita nyo class, mas maliit yung kesa doon. And so, the answer is letter A. Okay? Smaller yung percent decrease during this time. Okay po. Okay. Oh, ito ma'am, sakto.
Yun ang hingi po ng isa pang example. Sakto. Paano natin malalaman na ito more or less 40%? O, gamitin natin. Gamitin natin yung idea. Okay? 2300 divided by 5800. Sorry about that. Tanggalin ko na yung dalawang zeros, right? Okay? Ano ang 10% ng 58? Ano ang 10% ng 58? 5.8. Okay, o, palagay mo, ma'am. Or kayo lahat, kausap ko. Palagay nyo, ilang 5.8 ang kasya sa 23, more or less? Ilan? 4. Di ba? 4. Kasi kung inisip nyo, sir, pwede bang parang 6 na lang yan? Parang 6. Okay. Ang 4 na 624. Pwede. Gets, last? Oh, so 4 na 10% ang kasya. Gets? Ano, ma'am? Kamusta? Okay, medyo nare-reinforce na. Kasi tandaan nyo, kada 10%, edi syempre, 10% ang equivalent. Okay, screenshot. Tapos mabilis na way siya to approximate. Alam niyan. Pero pinapractice yan, ha? Wait. Etong tanong na to, class, ang tanong, in which category nagkaroon ng high decrease? If you notice, class, wala na po yung salitang percent. So, hindi na siya percent decrease. Simpleng decrease. So, it's a matter of subtraction. And the winner is Jazz. Titignan nyo lang, okay? Alright. Madali na kasi natitira. Sobrang dali na. Tapos na tayo siguro in 2 minutes. Total budget 2.5. Magkano sa entertainment? 20%. 20% is 1/5. Kailangan class, kabisado niyo mga common use percentages, ha? Okay. Anong 1/5 ng 2.5? Edi 500, letter B. Okay. Pwede rin decimal kung sanay naman kayo sa decimal. Ako lang, siguro it's a matter of preference din minsan. I just prefer fractions. 29. Ang budget daw sa DECO, 350. Magkano daw sa entertainment? Well, as you can see from the pie chart, the DECO 10%, entertainment 20%. Doble, oh, doble. O, ibig sabihin, class, 350 yung sa DECO, doblehin nyo yun sa entertainment, 700. Letter C. Ano po answer sa 28? Ito po yung answer sa 28. Letter B. Okay. 500 po ang budget sa plus 20 ito, binalik ko kami nagtanong. Okay po. Tapos ito po yung 29. Okay. Dinoble lang. Tignan nyo lang yung relationship nila dun sa pie chart. Tapos totoo naman yan, di ba? 10 versus 20. So, dinoble. Finally, okay, ilang degrees daw ang sinakop ng giveaways? Well, the giveaways comprise 15% of everything. So, ibig sabihin, class, dun sa buong bilog, sakop niya rin yung 15%. But, 360 degrees ang isang buong bilog. So, kanya yung 15% na. So, di kunin yung 15% ng 360. You should get 54 or letter B. Screenshot. Okay? Sorry about the extension, class. Extension na to, konti lang naman. 508. Okay. Class, may question pa po ba kayo? Bago ko isara yung PowerPoint. Okay na? Pwede po sa 19. Okay. Hindi ko lang alam. Hindi na natin yung isinulat, parang hindi na natin maibabal. Anyway, wala masyadong kalay sulat. Ito na yun. Ito yung 19. Okay. Alright. Very good. Okay na? Wala na kayong concerns dito? Alright. So class, I wish you luck. I wish you all the best. Not just sa NMAT, but in your career in general. Alright. Class, ha? Kaya to, ha? Laban-laban lang. Okay. Panindigan natin to. Okay. Kailangan natin kayo. Okay. Sige, class. Good luck sa exam.